Magandang hapon, ito po ang Protesta ng Bayan. Special coverage ng GMA Integrated News sa mga protesta kontra katiwalian. At patuloy po ang programa ngayong hapon sa People Power Monument at nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav? Pia, nandito tayo ngayon sa may EDSA Shrine, dito sa may kanto ng Ortigas at ng EDSA. At nagsimula na nga magmarcha yung mga kababayan natin mula rito, papunta naman dun sa EDSA People Power Monument, doon pa norte. Kaninang umaga pa nagsimula yung mga iba't ibang pocket programs dito at meron din tayong mga nakita na ilang politiko na umattend dito, hindi lang dun sa mga programa, kundi pati na rin dun sa misa kanina sa EDSA Shrine. Kabilang dito sa mga dumalo, sina Senador Risa Hontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Representative Laila De Lima, pati na rin si Baguio City Mayor at ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kanina nakausap natin si Mayor Magalong at ang sabi nga niya ay wala naman daw deadline na ibinigay sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos kung kailan dapat magbigay ng resulta yung Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ito raw kanilang self-imposed deadline ay dapat within the next 2 weeks magkaroon ng resulta. At ang ibig sabihin daw ng resulta ay magkaroon ng mga tao na talagang lalabas at makakasuhan. Pero alam naman daw nila na medyo matagal pa ang proseso ng pagkakaso. Samantala, sabi ni Mayor Magalong ay meron din silang maayos na pakikipag-ugnayan sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga rin ngayon dun sa mga anomalya sa flood control projects. Ang sabi ni Mayor Magalong, kahapon nung pinayagan lumabas si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na umuwi dun sa kanyang bahay para kumalap daw ng mga ebidensya, ay kasama rin yung mga tauhan ng ICI at talagang mag-share daw sila ng kung anumang impormasyon ang makukuha nila, anumang ebidensya. At itong si Hernandez din daw ay nag-commit na sa ICI na isusoli niya lahat ng mga nakuha niya mula dito sa mga kinita niyang kickbacks dito sa flood control projects, pati daw yung mga sasakyan at kung ano pang pera ang kayang habulin ng gobyerno. Ang ipinakuusap lang daw ni Hernandez ay huwag nang kunin ng gobyerno yung mga pamana naman sa kanya ng kanyang pamilya. Samantala naman si Senador Kiko Pangilinan, kanina nakapanayam din natin, ang sabi naman niya, Pia, ay hindi daw siya naniniwala na parang hindi lumalabas sa qualified yung mga asawang Diskaya, yung mga kontratistang Diskaya for Witness Protection Program. Dahil sabi niya sa pagdinig pa lang ng Senado, nakikita na nila na parang nagsisinungaling. Kaya daw paano pa mapagkakatiwalaan doon sa mga isisiwalat nila doon sa investigasyon ng gobyerno. Sa ngayon, Pia, ay maganda yung panahon dito sa EDSA Shrine. Kanina mataas yung araw, ngayon medyo makulimlim na. Pero sana manatili yung ganitong panahon dito habang nagpapatuloy yung pagmarsya ng mga kababayan natin. Nakita natin iba't ibang sektor ito. Merong mga from the religious sector, maraming estudyante, marami tayong nakita na mga Gen Z at millennial na nakilahok dito sa rally na ito. Mula dito sa EDSA Shrine, Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Mav Gonzalez. At para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Magpapatuloy po itong special live stream coverage ng GMA Integrated News sa aming YouTube at Facebook pages.